kana bitong makitaan ko nimo paghatag-hatag og bugas kay naay nasunugan maghatag-hatag og ingonani kay nabagaan niya picturean i-post na ko. Like father like son, ano mga kaibigan, talagang malupit talaga to si Baste Duterte. Grabe, lupit mo talaga, Baste. Eto ha, pakinggan nyo po to mga kaibigan ha. Okay. Magandang araw mga kaibigan. Okay, gusto kong i-share sa inyo ang isang reaction vlog ng isang DDS vlogger, si Tropang Bisaya, sa speech ni Davao City Mayor Baste Duterte. Wow, nakakabilib. And by the way, mag-subscribe naman tayo kay Tropang Bisaya, kapwa nating DDS ito. Ang link sa YouTube channel ni Tropang Bisaya, ilagay ko sa description box ng video na ito, pakiclick lang. Plus, i-advertise ko na rin, backup channel natin, gumawa ako ng backup channel natin, The General's Viewpoint. In kaso lang na itong The General's Opinion, ipa-take down, ipasara ni Lisa Smags, at least meron tayong pupuntahan na channel para doon ituloy natin ang pagbatikos ng mga maling ginagawa ng administrasyon ito. So, salamat sa pag-subscribe sa The General's Viewpoint at kay Tropang Bisaya. Okay, so ito, Bisayang speech. Kailang mabuti dahil nagre-react itong si Tropang Bisaya na Tagalog. Maintindihan nyo. But so matotal, pahiya si Tamba ito dahil kabaliktaran ang style ni Tamba Luslos. Pogi lang, media coverage, pagbigay ng bigas, with picture, with video, i-upload. Si Baste ayaw niya. Makikita mo na itong mga Duterte, Digong, Inday Sara, Duterte, ay talagang sincero sa puso ang kanilang paninilbihan. Hindi sila mga traditional politician. Pag ganito ang mamuno sa ating bansa, bahala ng political dynasty para sa akin. Tingnan mo sa Davao. Since 1986, hindi pa sila natatalo dahil ramdam ng mga Davaoenyo kung gaano sila ka-committed sa pagsilbi sa taong bayan. Kaya, salamat at nagkaroon tayo ng Tatay Digong for 6 years. At salamat at magkakaroon tayo ng President Inday Sara. Baka itong taon na 2024. Ipagdasal natin. Baka mag-intervene ang Panginoon. Ang nasa palasyo ay maligwa. Welcome, Her Excellency President Inday Sara. And, tara, panoorin natin ang komentaryo ni Tropang Bisaya sa speech ni Mayor Baste Duterte of Davao City. Ano po ni opportunity nga mastorya ko sa inyo, bagay. Ibaw ko nga ano mo yung mga isyo sa kuha pero karoon ako dali nga naatatanan karon. Tingnan mo ang ating po ditong pagbabasihan, ang galawan ni Tamba and also ang galawan ng mga Duterte. Kasi ang layo maging si ex-President Duterte, iba yung galawan at saka iba din ang galawan nito. Talagang malupit. Tingnan nyo guys, pakinggan nyo yung mga kanyang mga sinasabi. Parehaning sa reklamo sa ako ang tungod ko ang Pasko man hindi rin no hard feelings minor ta chismis ra nako chismis. So, mga business permit ko dugay, building permit ko dugay. Unya, Pasko manggod, mo ingon di magugo ganahan anang di magugo kaantos anang mungisi ko pero wa ko ganahin. Madilang gyud ko plastic bitaw nga tao. Okay. Kumbaga, kung pagbabasihan kasi natin, parang katulad din nun kay Vice President Sara Duterte, no? Noong nakaraang issue patungkol doon sa nagkaroon siya, actually nagkasalubong talaga doon Pero napansin nyo, hindi po doon nakipagkamay si Vice President Sara Duterte kay Tamba. So which is talagang parehas yung galawan ng mga Duterte, mga kababayan. Hindi ko na mantos na. Alam mo naman ko, mangisi ko sa imo pero na ko'y problema sa imo Wala ikawas na lang yun ako ni karon. Kana naatatanan dire kita mga taga-Davao naminaw tanan.
Iba mo, kung na-strictuhan yun mo sa compliance pag-abot sa building permit, Yeah. gusto na ko mahibaw mo, kinaprotektahan lang yun nato. Nako atong lugar. Gabi, no? Pag urang ipakita diya, itong audio visual presentation, anang baka, maunang ginagahadlugan na. Kaya mayon pa, pag mo baka, tanawa tong mga tao, pareha ato, ang balay, taubos lang, dili dos andanas, walay kasakaan, dili lalim. Gabi. Eh, ani raman ko na, ay mo kalain sa pastorya na ako Kung wag mo kaangay, wag yun mo kauyod na ko, Yan. na total naman tayo eleksyon, ayaw na po ninyong putuha. Grabe, no? Actually, talagang kung titingnan natin, yung kanyang, the way ng kanyang pananalita, and also kay ex-President Digong, at saka kay Vice President Sara, parehas, no? Kung dili mo kaangay sa kuha, in Bisaya, ayaw ko ninyo og butuha. Pero mga kababayan, titingnan po natin, matagal na po na panahon ang mga Duterte na mayagpag yan sa Davao. Hindi talaga eh. From ex-President Duterte, sumunod si Vice President Sara Duterte, hanggang sa ngayon, kasalukuyan mo ay si Baste Duterte. Talaga ang lupit ho ng mga galawan, ano? Talagang matalino din talaga ang taong bayan sa pagpili ng kanilang leader sa Davao City. Okay, tuloy natin. Anara nakasimbol. Di ba? Pero ako, dili ko mosugot na oras nga naglingkod ko diri aning posisyonan diri sa tundak bayan. Di na ko mahimaw kung unsay tama o di na ko maparugan unsay tama. Klaro ta diha. Wa mo kaangay, okay ra gyud kaayo. Kabulo mo na mayor ko sa una tae ko amday mo balik ko pagkatae okay ra mangyabos ko wa may mawas ko I have really nothing to lose. Actually, ang lupit, no, kasi kung titingnan natin talagang hindi sila nagpi-please ng tao na keso ganito. Hindi kasi ang mga Duterte kasi hindi yan pasikat sa social media. Lalong-lalong hindi pasikat yan sa media. Mapansin niyo guys, halos itong si Basti Duterte, halos nga hindi mo makita yan mga social media, no? Hindi talagang ang ganda ng kanyang sinasabi dito na hindi niya kasi ugali yung magpa-picture-picture at saka i-post sa social media. Ang lupit. Wag yung gumawas ko basta ako obligasyon bilang mayor ninyo protektahan ang interest sa kadaghanan. Tanawa na mga natural disaster kanang mga yon na apektado ta ana karon. Yes. Mauna diya ra ko kung asa daghan apektado dito ra ko. Protektahan to na kong luoy, protektahan to na ko katong way kaya ang mga tinaog tao. Yan. Karon, mughimo tag syudad, unya di naman nyo gusto tarungon o di maglisod ta. Unya na nagawin na mo balik ko unsa kung gusto para karong Pasko. Yun. Unsay resulta nato pag abot sa panahon ani? Kita ra magyapoy mag-suffer pag abot sa panahon. One, actually, yung part na sinabi niyo yun, talagang nakakatuwa guys, no? And yung mga Duterte kasi, iniisip talaga nila yung future ng taong bayan, future ng bansa, ng bayan, ng lugar, ng syudad, etc. Okay, hindi yung mga pansariling interes like ng iba dyan, no? Kailangan pang mag-picture-picture with hawak yung itlog and also yung 20 pesos na bigas, okay? So, yung iba dyan, mga kababayan, maging matalino kayo sa pagpili nyo, nakaw. Kaya sabi ko sa inyo. Well, kamu good. Pa may kaso yun, pa may gikasos ko Di ba? Kay bago nitongtong aning kaliputanan may kaning pagkamayor. Okay na ko sa akong kinabuhi. Di ko na ko nipot ambisyon. Tinuod lang. Hindi niya ambisyon. Saong ko man Puro labat raman yan sa ulo aning. Anyway, sa puman, gusto po na ko ingnon sa inyo nganong di ko ninyo makitan sa media. Ayan na. Natadaritanan karon. Yun. Momo, bago pa ko nitong dire, di ko ganahan. Yun. Kana bitong makitaan ko nimo, paghatag-hatag og bugas, kinaay na sunugan, paghatag og ingunan ni kini bahaan nya picturean i-post na ko. Actually, gawain ito ng mga yelo. And also, yun na naman kung sinong minimin ko dito, ha? Di jud na ko na batasan. Yun.
Kung nawa gyud tay mahimo diha, og di pod mo ganahan ana, ayaw lang ko ninyong botohan. Yon, grabe. Dili man po yun na sa usa ka mayor, sa usa ka kinsa pang politiko diha, di man na iyahang kwarta gihapon. Yun, actually talagang bakit mo nga naman ipagyayabang at lalong-lalo na bakit kailangan mong picturean, videohan, and para ipagyabang sa media, ipagyabang sa taong bayan, ipagyabang sa publiko, no? Which is ang galing ng sinabi dito ni Baste Duterte na bakit mo kailangan gawin yun? Unang-una, hindi mo naman pera yan ng taong bayan. Exactly. Oo na, pag naay mga inguna na ang ginapalihok nato ang gobyerno Yes. para buhato tung unsay kahinanglan sa tao na ang CSWD o paraan. Exactly. Kasi, minsan kasi, ang trabaho ng mga CSWD, nagiging trabaho na ng mga, ayun na, alam nyo na yun, ibig ko sabihin. Diba? Para lang magpasikat sa media Para lang magpasikat sa taong bayan. Okay, actually, talagang sa maging dito, sa mga mensahe dito ni Mayor Baste Duterte, talagang mabigat, malupit, no? Talagang nakakahiya ito sa mga nagpapasikat sa media, no?